One of our viewers requested para sa shed roof frame, no? So we have to start, sabi niya ay gamitin natin scale ay 1:500. So 6 by 8 meters daw ang request niya. This is 8, so gamitin natin. Then the width, ang length ay 8, then the width is 6. Okay, so after getting the center, we have to place the tree. Just to place it on center. Ayan siya, ha. So 3, then 3, 6. Okay, so para makuha natin yung roof beam nya, so yung kabuuan, let us draw horizontal line to up and down, then vertical line. So using this triangle, nasa inyo kung anong gusto nyo gamitin triangle. Okay, then after that, yan yung boundary, we have to measure, no? We have to offset this para do sa rafter. Ito na yung magiging position ng rafter. Spacing niya is 2 meters. Divide natin. Actually, that is 1.5 standard. Pero pwede naman to, tabaan na lang yung, o kapalan na lang yung kanyang kapal ng rafter o tubular na gagamitin. Pwede naman yon. Then, let us draw vertical line. Okay. So, ginagawa ng iba, itong mga rafter na to, embedded dun sa wall o pinapakain sa semento. Then, after that, ito yung kapal ng beam, ha. So, ayan na siya. Hidden line na natin. Hidden line yan. Broken. Then, so, ang kapal, diba, sa structure that is 0.15 or 150 mm roof beam. Halos kasing kapal ng wall. Paikot yan. Hidden line natin. So, hindi naman kasi natin mabibigyan ng emphasis yan, hindi kailangan. Then from that wall or end of beam, we have to measure 60 para do sa eaves or overhang. 60, yan na. From 0, okay, then pilang tayo ng 60, yan, 0.60. Then here, paikot siya, sukat din tayo ng 0.60. Okay, let us count. Okay, 10, 20, 30, 40. Ulitin natin, ha. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, let us mark. Make sure na pointed ang pencil nyo, ha. Next. Here again. 0.60 rin. Ano? On the right side, 0.60 on the eaves or overhang of your wall. Okay, next. Here. Sukat tayo din ng 0.60. From 0, we counted 60. Ayan, no? Okay, point. Then, draw tayo ng guideline. Okay. Horizontal down. Horizontal up. Vertical. So, ito na ngayon. Next. From the center, we have to measure 0.60 for the spacing of C purlins. C purlins o purlins. Okay. 0.60 from the center, ha. 60, mark it up, then 120, then 180. Okay, let us count here. Okay, 180. Next 180 is 240. Ano? Hanggang sa mabuo natin yan 3 meters. Actually, even sa overhang, halos sakto siya, ha. Sakto kung titingnan. But take note on this. From the end of your rafter, susukat pa kayo ng paatras, ha, ng 0.05. Lalayo yung C-purlins ng 0.05 sa dulo ng rafter, ha. Okay? So, para sa dulo ng senepa yon. Layo konti. Then here, so pataas naman tayo. From the center, spacing of purlins 40, 50, 60. Okay? 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20. Ayan. Another 60 again. So, hanggang sa mapuno yung ating gawa. Okay, next. So, ayan, ha. 0.05 din doon. O, ayan. Sa kabila naman to, ha. Ayan. Okay. Ayan.
Sa kabila kasi yung flashing. Actually, yung baba ito na ang tubig. Oh. Let us draw line here. Ayan. For the sea purlins. So, once we mark it, we have to draw lines. So, check natin may ganyan. Spacing niya, ha. Sa ginagawa ng iba, ang ginagamit para sa purlins nito ay 2x2 tubular. Yung ano na ngayon, uso na ngayon. Ano? Pero kung sakay 2x2. Pero kung iba, that is 2x3 sea purlins. Mas matibay pag ano na pag tubular. Okay? So, lagyan ng line. Last natin. Okay? Then after that, eto na ngayon. Para doon sa ating inking. Ink natin yung rafter para visible. Depende sa'yo kung paano mo siya drawing. Ito makapalang line weight nito, ha. Just to emphasize na meron siyang particular roll. So, iba 0.5 para sa sea purlins, no? So, yan o. Okay? 2 meters spacing niya. Okay, then after that, ayan, nakatungtong sa ibabaw ng ano to, ha. Naka-welding siya sa ibabaw ng roof beam. Sa ibabaw parang hollow blocks yan. Okay, ito yung kanyang flashing. Okay, let us draw flashing. Then, tinawan na natin. Let us draw visible line for the purlins. Okay, buuin na natin lahat yan. Ayan na siya ngayon. Okay. Sa pencil lang gamit ko, iba you can ink. You can use ink. Ayan, ha. Then, from here, sukat tayo ng 0.20. Ito na yung gutter natin. Okay? Mula sa dulo ng fascia board or sinepa, 0.20. Yung pababa yan. Actually, lalagyan nyo ng arrow. Drawingan nyo ng arrow kung saan patakbo yung tubig, ha. May arrow dapat pababa yan. Sa bagsak ng tubig, doon ang point ng arrow. Para alam nang gagawa paano ang takbo ng tubig. Okay? Draw tayo ngayon ng guidelines natin para dun sa text natin. For the specification, let us draw here. Draw tayo ng draw. Ayan. Light lines lang tayo sa guidelines natin on text. Dahil lagay na tayo ng specification niya 1.5 by 2 inches by 4 inches ang gagamitin mong tubular para dun sa rafter. Okay? Nakabaon niya na either nakabaon niya sa semento at the same time naka-welding pa. Make sure na napinturahan ito ng primer. Okay? Para hindi siya kalawangin. Epoxy primer. Okay, yan na yung ilalagay dyan. So, spacing ng tubular ng rafter mo ay 2 meters on center. So, divide natin. Lagay mo rin siya. Okay, lastly, write-ups tayo on the specification of your structure. Okay? So, ito yung una. So, inink natin yung mga yan. So, weight lines niya kapag dinrawing mo yan, should be visible just to emphasize na meron siyang particular roll. Ayan o. 1.5 yung kapal ng bakal. Ang lapad ay ang kapal din ng bakal. Ay, ito yung gauge niya, yung gauge mismo ng bakal. 2x4, 2 inches yung kapal, then yung taas niya 4 inches. Tubular. Rafter siya. Pagitan niya 2 meters at 2 meters. Ayan. Kasi dinivide natin, So, depende naman niya. Kakapalam na lang pag malalayo para matibay. 2 meters on center, welded on dowels. Ito, naka-welding yan doon sa vertical bar noong block laying. Okay? Vertical bar niya. Dowels yun, then and 2x4 1.5 tubular metal plate. Dito, naka-welding din yan, ha. Isa dyan, dito sa baba. So, ganun din dito sa pangsalo niya sa ilalim yung support. May horizontal na 2x4 din yan, ha. Ito siya, 2x4 kapal. Kasi medyo malapad yan.
Okay, malapad yung iyong bubong. Then next, ito si Parlins 1.2, medyo lipisan na ng konti, magaan siya. 2x3 naman, pwedeng tubular o di kaya si Parlins, o either way, no? Kung sino mas practical, pero tibay, mas maganda ginagamit tubular. Then spacing between 0.60 on center, welded again on dowels and rafter. Ito may vertical bar pa rin dyan, no? Para mas matibay siya. Naka-welding na dun sa rafter, naka-welding pa dun sa dowels para pag bumagyo, ayan, hindi naman siya kayang ipuwal o itangayin. Then ito GI flashing, ito yan sa gilid, mga flashing yan, ha, paikot dito, GI flashing. Then ito yung gutter, GI gutter, lagyan na lang ng GI gutter, ha, ano, GI pre-painted Spanish gutter o S-type. Ito yan, lagyan na lang ng arrow dito. Then downspout, ayan, roof beam. So sa structural mo, makikita yung size ng roof beam. Itong RC beam sa gitna yan, ano, kasi malapad din to, 8 meters, depende sa structural mo kung paano mo ginawa yan. Then ito 8 meters ang lapad, okay, 8 meters ang lapad ng length. Then yung from wall, kalahating plywood, 0.60 ginawa ko. Yung iba ginagawa niyan, that is 0.50, no, mas maliit siya kasi yung pressure ng hangin kapag bumagyo, yan, malaking protection yan. Minsan mas maliit pa dong ginagawa ng iba. What else? So ayan, nakita mo paglalagay ng line weight noong beam, ayan. So it's up to you paano mo i-ink yan. Then the last is lagyan na lang natin ng type.